Magandang hapon, Mabinians. Ito ang AXR News Report. At ako si Singa Mandip. At ako naman si Lenny Abigail Mirandilla. At Ito ang nagbabagang balita. Sinailalim na sa states of calamity ang probinsya ng Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ngayon pa lang, hinihikayat na ng PHIVOLCS ang lokal na gobyerno na implementa ang kanilang preparasyon para sa paglikas sa Hunyo 2023. Aabot sa 200 pamilya o 10,578 tao nakatira mula sa 6 na kilometro ng Bulkang Mayon ay kasalukuyang pinapalikas sa dahil sa panganib na dala nito. Live mula sa Legazpi Albay, nakatutok Nelma Raimundo mula sa AXR News Report, Balitang Bicolana. Lenny, Sing, ngayon ay nakataas na sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Ayon sa ahensya, mataas ang posibilidad na magkaroon ng isang phreatic eruption at inaasahang wala munang mananatili sa 6 km danger zone ng bulkan. Kaya ito, isang residente sa Barangay 2. Ayon sa kanya, alas 7 ng umaga nang marinig ang biglang pagputok ng Bulkang Mayon. Base sa mga nakalipas na panahong pagputok, ipinakita na ang Bulkang Mayon ay may malakas at mapaminsalang pagsabog sa panahong 1972,000 taon hanggang 20,17,000 taon. Pasado alas 7 ng umaga, Hunyo 25, 2023, tinaas ng PHIVOLCS ang alert level para sa Bulkang Mayon sa probinsya ng Albay mula sa Alert Level 2 hanggang Alert Level 3. Ang pagpapasya na ito ay ginawa dahilan sa paulit-ulit na pagbagsak ng lumalaking summit dome ng bulkan na nagdudulot ng pagtaas ng bilang at pagdami ng pagguho ng bato. Ang bulkan ngayon ay nagpapakita ng magmatic eruption sa summit ng bulkan na nagdudulot ng pagtaas ng tsansa sa pagdaloy ng lava na nakakaapekto sa taas at gitnang dalisdis ng bulkan. Siyempre po, laking agabala po yun sa pag-aaral namin. At dapat po, yung oras po na ilalaan namin sa pag-aaral ay sa pag-aaral lang po. Hindi lang po sa pag-aaral, lalo na po sa kalusugan namin. Pwede rin po kaming magkasakit. Isa lamang iyan sa mga estudyante na naapektuhan dahil sa Bulkang Mayon. Sila ay nabibigyang bahala ukol sa kanilang kaligtasan at kaligtasan ng kani-kanilang pamilya. Malaking epekto po ito sa amin, lalo na pag nasingot namin yung usok at kemikal na galing sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Pwede rin po kaming ma-hassle sa pag-aaral po namin. Have you been equipped with essential supplies such as food, water, and first aid supplies to use during a volcanic eruption? Well, provide naman po ang mga emergency kit and essential supplies na maaaring makatulong sa amin as a student at sa mga nasalanta pa ng pagputok ng bulkan. Are you aware of the potential dangers associated with the volcanic eruption, such as the pyroelastic flows, lava flows, and ash fall? Aware naman po kasi napapag-usapan at napapag-aralan po sa school yung mga potential and possibility danger na maaari kong maranasan before, during, and after volcanic eruption. Have you discussed a family communication plan to ensure everyone is accounted for during an evacuation? Napapag-usapan po, pero hindi lang sa ganitong ay sa pagputok ng bulkan, pero pati na rin sa mga iba't ibang kalamidad. Pakinggan ang pahiwatig ng isang volcano specialist. Pinapayo ng PHIVOLCS na lahat ng mamamayan ay manatiling indoors as much as possible. Pero pag hindi ito magagawa at kinailangan umalis ng tahanan, pinapayo namin ang lahat ay mag-ready ng isang emergency kit na naglalaman ng first aid kit, supply ng food and water, extra clothes, battery, phone charger, at radio. Pinapayo namin ito para kayo ay well-equipped during an emergency or disaster event. Pinapayo din namin na ang lahat ay magsuot ng long sleeves, face mask, at protective eyewear para lahat ay protected sa potential ashfall ng volcanic eruption. Ito ay pinapayo namin sa inyo dahil ang ashfall, volcanic ashfall, ay maaaring ikasasama sa ating kalusugan. Pag ito ay nag-come in contact sa ating balat, maaaring ang tao ay mag-experience ng inflammation or skin irritation. Pag ito naman ay ating nilanghap,
ito ay maaaring ikamamatay natin, mas lalo na ang mga may sakit sa baga o mahihina ang lalamunan. Pag ito naman ay nag-come in contact sa ating mata, maaaring ito ay mag-damage sa ating mata at tayo ay mabulag. Ito ay pinapayo namin sa inyo para sa inyong kaligtasan at kalusugan. This is Donna Claire Mojica, reporting live. Batay sa natukoy na prioridad at masayal na munisipyo mula sa Philippine Statistic Office, mahigit kumulang 200,000 na pamilya sa loob ng 8 municipalities ng Albay ang posibleng maapektuhan mula sa Albay Public Safety and Emergency Management. Manatiling alis ito at sumunod sa mga patakaran at sa oras na kung itaas sa Alert Level 4 ang Mayon, dagdag na 4,600 na pamilya o mahigit 16,000 individuals mula sa 7 to 8 km per radius extended danger zone ang kailangan na rin palikasin. Ito muna ang latest ngayon sa Albay. Balik sa inyo, Sing. Go! Maraming salamat sa atin na lumiliyab na balita mula sa AXR News Report, Balitang Bicolandia.